Mga nangyari sa ating bansa nitong nakaraang mga araw ay ang ating ekonomiya sa krisis ng kahirapan. Hindi ito mabigyan kahit ng konkretong plano dahil sa abala ng matinding gulo ng politika sa ating bansa. May inaprubahan yung Kamara na impeachment case laban sa ating Vice Presidente, as you know. Nagkakudita sa Senado upang patalsikin yung Senate President na si Tito Soto at pinalitan ni Senator Peter Cayetano. May warrant ang ating sitting senator na si Bato de la Rosa mula sa ICC na naging dahilan ng hayaan yung may paggalang kong sabihin na nakalulungkot. Yan yung pinaka may paggalang kong may papahayag sa naging insidente sa Senado. May kasalukuyan na ganitong gulo sa gobyerno kung saan makikilala yung mga sangkot sa politika sa halip na makilala sana sila sa kanilang magandang gawain at kontribusyon laban sa krisis sa ating bansa. Hindi natin ito pinagtatakhan bilang mga Reformed Christians sapagkat realidad yung kasalanan kahit sa mga nakaupo sa posisyon ng gobyerno, may bahid ng kasalanan ang mga nasa mataas na posisyon. Subalit mayroon isang walang kasalanan. Kaya kapag tinitingnan natin yung kanyang mga gawa, siya talaga yung itinuturo na tanging tagapamagitan. Ipagpapatuloy natin tingnan yung mas dakilang ministeryo ng Panginoong Hesukristo at ito'y binigyan ng kaugnayan ng manunulat sa pagpapaliwanag tungkol sa bagong tipan. Ito yung pagtuturo ng ating mga talata sa ikalawa at huling bahagi ng Kabanata 8 ng Aklat ng Hebreo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebreo, Kabanata 8, talata 7 hanggang talata 13. At dito po natin kukunin yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila'y ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan. Kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una, at ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit nang maglaho. Ito po ang salita ng Diyos. Pinagpapatuloy dito ng manunulat yung kanyang pagtuturo patungkol sa mas dakilang tungkulin ng Panginoong Hesukristo upang ituro na siya lamang yung paraan para maipagkasundo ang makasalanan sa banal na Diyos. Dahil yung mga mahalagang katotohanan na tinalakay ng manunulat sa mga unang bahagi ng Kabanata 8 ay bibigyan niya ng mas malalim na paliliwanag sa magitan ng ating talata hanggang sa mga susunod na kabanata. Napakinggan natin nung nakaraang linggo yung mahalagang katotohanan na ibinigay ng manunulat para dito. At isa doon, yung katuparan ng tipan
na dumating sa Panginoong Hesukristo. Binanggit niya iyon sa mga unang bahagi ng Kabanata 8. Tinawag ito ng manunulat, higit na mabuting tipan, na may higit na mabuting mga pangako, sapagkat ang bayan ng Israel sa lumang tipan, kahit sa kanilang mga punong pari mula sa lahi ni Aaron at sa kanilang mga alay na sakripisyo, ay hindi sila nalinis sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi gayon pagdating sa mabuting tipan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo at sa mga pagpapala nito para sa kaligtasan. Ang katotohanan tungkol sa mas mabuting tipan, yan yung paksa na kung saan bibigyan ng karagdagang paliwanag ng manunulat sa magitan ng ating talata. Dahil yung uri ng tipan ng Diyos sa bayan ng Israel, kanilang sinuway. Yan yung nangyari. Hindi nila tinupad. Kanilang sinira. Kaya mayroong pangangailangan sa mas higit na mabuting tipan na siyang sasagot sa kahinaan na nangyari sa bayan ng Israel sa dating tipan. Ito ay mahalagang maunawaan kasi yung orihinal na mga mambabasa, hantong sila sa malaking pagkakamali. Tatalikuran nila yung Panginoong Hesukristo at sila'y magbabalik sa dating sistema ng kanilang relihiyon na Judaismo. Dapat nilang makilala na ang ganyan ay maling uri ng paghahabol sa mga anino, sapagkat dumating na ang Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya yung katotohanan ng kaligtasan at kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Ang mga pamamaraan sa dating tipan ay lumipas na sapagkat dumating na ang katuparan. Mahalagang maunawaan yan ng mga mananampalataya. Mula sa marami nating tinalakay dito sa pag-aaral natin ng sulat sa Hebreo, nakita natin sa mga nakaraang paksa, mayroong pangako ng kapahingahan mula sa Diyos na nagpapakita ng mas higit na kapahingahan kaysa sa nakamit ng bayan ng Israel sa pamumuno ni Josue. May ganyang pagtuturo yung manunulat sa Hebreo, Kabanata 4. At sa tinalakay natin sa mga nakaraan, mayroong pangako ng higit na punong pari sapagkat makita natin na mas dakila ito kaysa sa punong pari na mula sa mga Levita na lahi ni Aaron at sa kanilang ginagawa na sakripisyo. May higit na punong pari na ipinangako ng Diyos. Sa 2 diwa pa lamang na yan, makita natin yung kahigitan ng sinasabi ng Diyos. Gayon din dapat yung pagkaunawa natin pagdating sa bagong tipan. Mayroong mas higit na mabuting tipan at ito'y dakila kaysa sa dating tipan, sapagkat hindi na bago ng dating tipan yung paghihimagsik ng bayan ng Israel. Subalit mayroong bagong tipan na kung saan magbibigay ng tunay na solusyon sa problema ng kasalanan. Kaya tinuturo ng ating talata yung pagpapaliwanag ng manunulat sa bagong tipan. Kaya iniiwan ko sa inyo yung mensahe. Dahil sa mas dakilang ministeryo ni Jesus, ang pangakong bagong tipan ay nagkaroon ng katuparan. Yan yung gusto kong maunawaan ninyo. Dahil sa mas dakilang ministeryo ni Jesus, ang pangakong bagong tipan ay nagkaroon ng katuparan. Mula sa kaganapan ng dakilang tungkulin ng Panginoong Hesukristo, formal na dumating ang pangakong bagong tipan mula sa sinabi ng Diyos from the Old Testament. Hindi lamang merong dakilang tungkulin ng ipinangakong tagapamagitan, dahil mayroong darating na bagong tipan. Nang tunupad ni Hesukristo ang dakilang tungkulin na ito, naitatag at natupad ang bagong tipan na ipinangako ng Diyos. Iyan ang mahalaga din nating maunawaan sa kaugnayan ng mas dakilang tungkulin ni Hesukristo at sa katuparan ng bagong tipan. Pamilyar tayo sa issue na pagkakaiba ng interpretasyon sa teolohiya ng tipan sa atin bilang mga Reformed Baptist. At hindi ko nais gawing kontrobersyal yung aking pangangaral para sa pagkakaiba na iyan. Manindigan ka man na bahagi ng tipan ng biyaya, yung mga nasa Old
Testament o ang bagong tipan lamang ang tipan ng biyaya, mas specific na ang bagong tipan ay kasama sa mga tipan ng biyaya na katuparan ng mga ito. O muli, ang tipan ng biyaya ay ang bagong tipan lamang at marami pang paghahambing na mahalaga, subalit iniiwan ko yung gayon sa inyong interpretasyon sa salita ng Diyos. Hindi ko papasukin yung gayong pagkakaiba sa aking pangangaral sa umagang ito. Mas tututukan ko yung katuparan ng bagong tipan kay Hesukristo at ang mga praktikal na paalala nito sa atin in this morning preaching. Kaya iniiwan ko sa inyo mga puntos. Tingnan natin yung una. May pangangailangan sa bagong tipan. Ano man yung interpretasyon mo sa teolohiya ng tipan, meron kang ganitong pagsang-ayon, may pangangailangan sa bagong tipan. Maunawaan natin ito kasi binigyan ng mahalagang paglalarawan ng manunulat. Yung dating tipan, meron siyang ginamit na paglalarawan. At sa unang bersikulo na ating talata, first 2 verses, nariyan yung salitang kapintasan. Yan yung paglalarawan na kung saan binigay ng manunulat sa dating tipan. At ito ay mayroong kahulugan na matuwid na katangian sa moralidad. So yan yung meaning ng salita na sinabi ng manunulat. Sapagkat sa Old Testament, meron tayong makikitang karakter katulad ni Job. Meron siyang matuwid na pamumuhay. Even sa aspeto ng moralidad, siya ay masunurin sa Diyos. At kahit sa bagong tipan, may ganitong paglalarawan sa mga mananampalataya. For example, dito sa Luke 1:6, yung mga karakter na kung saan ibinigay dito ni Lucas, sinabi ng talata, walang kapintasan ayon sa lahat ng utos at alituntunin ng Diyos. Yun yung salita na kung saan ibinigay ng manunulat kaugnay sa dating tipan para maunawaan natin na walang pagkakamali sa dating tipan sapagkat ginawa iyan ng Diyos. Subalit yung mga Israelita na kabilang sa tipan na ito ay hindi naging matapat sa Diyos at gayon din naging masuwayin sa tipan ng Diyos sa kanila. Iyon yung kapintasan ng dating tipan na sinasabi ng manunulat. Kaya kailangan ng bagong tipan na may taglay na siguradong biyaya para sagutin ang lahat ng kapintasan ng mga iniligtas ng Diyos. Merong ganitong pangangailangan na kung saan tinugon ng ipinangakong bagong tipan ng Diyos at natupad sa Panginoong Hesukristo. Hindi ito kayang gawin ng kaayusan at ng sistema mula sa dating tipan sapagkat hindi silang itinakda ng Diyos na makapagbibigay ng pagpapala para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kahit itinatagpas sa kanila yung mga relihiyosong gawain. Muli kung babalikan yung ating tinalakay patungkol sa kahigitan ni Hesukristo sa mga pari na mula sa mga Levita, itinatag iyon sa kanila ng Diyos. Subalit pansinin niyo yung pangangailangan pa rin sa masigit na mabuting pari, higit na pari kay Hesukristo. May rhetorical na tanong ang manunulat para diyan sa Hebreo 7:11, kung may kasakdalan sa magitan ng pagkapari ng mga Levita, hindi na sana nangangailangan ng tagapagligtas na si Hesukristo. Subalit hindi gayon yung kaayusan at sistema mula sa dating tipan. Sa panahon ng dating tipan, malinaw ang panuto sa kanila ng Diyos sa pagsunod. Itinatag sa kanila yung 10 utos. At ano yung ginawa sa kanila ng Diyos? Naghayag ng mga pagpapala para sila ay sumunod. At gayon din naglatag ng mga babala para hindi nila suwayin, pero hindi na bago ang bayan ng Israel sa lumang tipan. Gayon din ang mga Israelita bilang bayan, hindi sila nalinis sa kanilang kasalanan sa lumang tipan. At gayon din hindi sila napatawad
as a nation sa Old Testament, sa lahat ng kanilang kasalanan, kahit na mayroong salinlahi na mga punong pari na binigay sa kanila, kahit bumabaha ng mga sakripisyong handog sa kanilang altar, hindi sila napatawad sa kanilang mga kasalanan. Muli, walang pagkakamali sa dating tipan. Sa halip ang malinaw na layunin ng mga katotohanan sa dating tipan ay ihayag ang pagkamakasalanan ng tao at gayon din ituro sila sa tagapagligtas ng bagong tipan na si Hesukristo na may mga katotohanan sa lumang tipan, may pangako ng bagong tipan kahit sa Old Testament. Kaya sa kabila ng mga nakalipas na tipan ng Diyos, katulad ng tipan ng Diyos sa panahon ni Moises, kung saan sinasabi sa ating talata, kailangan ng pangako ng bagong tipan. Kailangan ng katuparan ng bagong tipan. Ito ay ang new covenant na ipinangako sa lumang tipan at natupad sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Muli, kahit naniniwala tayo sa tipan ng biyaya sa Old Testament, mayroon pa ring malinaw na ganitong pangangailangan. Kahit naniniwala tayo na ang bagong tipan lamang, ang tipan ng biyaya, may pangako sa lumang tipan, ng bagong tipan at kailangan tuparin ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya kahit may difference ng interpretation sa theology ng covenant, ay makikita natin, tinatanggap nating pareho ang pangangailangan sa bagong tipan at ang katuparan nito sa Panginoong Hesukristo. Sa larangan ng medisina, may mga gamot na nirereseta. Yung mga reseta para sa gamot na iyan ay nagpapakita ng specific na medicine. At gayon din kung ano yung dapat gawin ng pasyente. Mahalaga yung reseta, pero hindi pa ito yung gamot. Hindi mali yung proseso ng pagre-reseta, subalit yung gamot, yung magpapagaling sa isang may karamdaman. Kung ganito ang kaayusan sa pagpapagaling ng may sakit, sa mas higit na gawain ng kaligtasan na nagpapagaling sa walang hanggan na kalagayan ng makasalanan, walang mali sa dating tipan. Subalit kailangan ng bagong tipan para sa mga pagpapala ng kaligtasan. Yan ang aking pinupunto. Kaya mula sa katotohanan na iyan, mga kapatid, pukawin natin yung ating pagpapatuloy sa pananampalataya. Linangin natin yung commitment na magpatuloy sa buhay pananampalataya dahil sa katotohanan ng ating Diyos ay naging matapat sa kanyang pangako sa kaligtasan. Nawa, linangin mo yung commitment dahil sa katotohanan na iyan. Hindi natin karapatan yung kaligtasan. Hindi kailangang gawin iyan ng Diyos. Subalit sa kanyang dakilang kabutihan, itinatag niya yung pangako at tinupad niya yung pangako kay Hesukristo. Kasi siya ang Diyos na matapat sa kanyang tipan. Hindi tayo hinahayaan ng Diyos sa malabong kaalaman para dito dahil may pangako ng bagong tipan at natupad ang bagong tipan sa Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito ay dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Kaya ang tugon ng ating buhay sa Kanya ay dapat pagtatalaga sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Malaking biyaya ang katapatan ng Diyos sa ating kaligtasan. Ano yung uri ng ating buhay bilang tugon diyan, mga kapatid?
May mga kasalanan ba tayong itinatago? Masigit ba yung pagmamahal natin at pagkapit sa mga bagay na temporal kaysa sa Diyos na kung saan sa Kanyang kadakilaan naging matapat at alam natin ito mula sa katotohanan ng bagong tipan? Ang tuluyang pagtalikod ay hindi nangyayari ng biglaan. Pero may mga agaran tayong mapapansin na palatandaan. Nagsisimula sa katamlayan sa pagtatiyaga, bagal sa pagsunod. Yung parehong aklat na meron tayo, mayroong babala laban sa apostasiya o pagtalikod sa pananampalataya. Hindi nararapat ang pagtalikod sa Diyos. Kaya nagbabantay tayo laban dito. At kahit sa mga umuusbong na tanda nito sa ating buhay, meron ba tayong kinatatamaran na kalooban ng Diyos? Marahil, prayer meeting at iba pa. May dapat ba tayong linangin na sigasig? Dahil tumatamlay tayo sa uri ng ating pagsunod, uri ng ating paglilingkod. Muli ang katotohanan ng katapatan ng Diyos, tumatawag sa atin, magtalaga tayo sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Gampanan natin ito para sa mahalagang proyekto to continue. Persevere in our Christian faith at umunlad tayo sa ating pananampalataya. Dahil dapat lamang nating ituring hindi nararapat sa matapat na Diyos ang pagtalikod sa Kanya. Hindi nararapat sa matapat na Diyos ang anumang uri ng kompromiso sa ating buhay. Nasa panahon tayo ng kahirapan dahil sa krisis. Pagkadismaya sa mga nasa posisyon ng ating bansa. Sa kinabukasan na tila malabo yung pag-unlad. Pero hindi dahilan yung mga iyan para mas maghanap tayo ng pagkakakitaan na kinukompromiso natin yung ating pananampalataya. Hindi dahilan yung mga kasalukuyang kahirapan para ipagpalit natin yung araw ng pagsamba para lamang kumita. Ang katapatan ng Diyos nawa maging paalala sa iyo para maging handa ka. Dahil laharap tayo sa kahirapan, subalit dapat magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kasi yung Diyos na tapat, ang siyang parehong mag-iingat sa atin hanggang wakas. Si Charles Spurgeon sa kanyang pangangaral tungkol sa tipan na natupad sa Panginoong Hesus, binigyan niya ng ganitong paalala patungkol sa kung sino ang Diyos. Popular na sinabi ng dakilang mangangaral, and you can check this, wala nang higit na pinagpalang paraan ng pamumuhay kaysa buhay pananampalatayang nakasalig sa isang Diyos na tapat sa Kanyang tipan. Ang malaman na wala tayong dapat ikabahala dahil siya ang nagmamalasakit sa atin, na hindi natin kailangang matakot maliban sa matakot sa Kanya, na hindi natin kailangang magkaroon ng kabalisahan dahil naisali na natin sa Kanya ang mga pasanin sa magitan ng pananalangin. At may katiyakan tayo sa Kanyang pag-alalay sa atin. Dakila ang Diyos sa Kanyang katapatan at pinatunayan niya ito sa katotohanan ng bagong tipan. Kaya tiyak na maiingatan niya tayo sa pananampalataya hanggang wakas. May pangangailangan sa bagong tipan. Ikalawang bagay na gusto kong pagtuunan natin ng pansin, mga pagpapala dahil sa bagong tipan. Meron ditong pagsitas ng manunulat patungkol sa pangako ng Diyos na nasa lumang tipan, na tiyak na tutuparin ng Diyos. Yan yung ating binasa sa ating talata. Hinango sa Jeremiah 31 and following, na kung saan sinabi ng Diyos ang pagtatatag niya ng bagong tipan at naririto yung mga dakilang pagpapala, pagkilala sa Diyos,
pagpawi sa lahat nating kasalanan magpakailanman. Tunay na pagbabago. May mga pagpapala. Ang kaligtasan dahil sa katiyakan ng bagong tipan. Ang bagong tipan ay pangako ng Diyos na nagpapakilala ng kanyang mga pagpapala sa kaligtasan sa mga individual na kabilang dito. Kung tayo ay na kay Kristo, ganito tayo kapalad sa magitan ng mga katotohanan na hindi lamang sinabi ng Diyos, kundi realidad sa atin dahil tunay na dumating si Hesukristo. Yung dating tipan na ginawa ng Diyos sa Israel, dahil sa kanilang hindi katapatan, nagresulta ng sumpa sa kanila ng Diyos. Ang mga Israelita ay pinatapon sa ibang mga bansa bilang alipin. Alam natin yung istorya sa Babylonia, alam natin yung istorya patungkol sa Assyria. Subalit sa mas higit na mabuting tipan na ipinangako ng Diyos at natupad sa Panginoong Hesukristo, ang mga iniligtas ng Diyos ay may tunay na kagustuhan sa kaibuturan ng kanilang pagkatao na tuparin ang kautusan ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa pagiging bansa ng Israel na sinasabi ng iba na nangyari noong 1948. Dahil kahit gayon yun nangyari, hindi na numbalik ang bayan ng Israel sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At sila ay nanatili lamang sa kalagayan na pisikal na lahi na nagmula kay Abraham. Hindi ito yung katuparan ng 1948 na pagtatatag sa bansang Israel. Gayun din kumpara sa dating tipan, na ang kabilang dito ay dapat may pisikal na tanda. At dahil lamang sa katapatan ng Diyos, meron sa kanilang tinuling puso. Not because of ano man ang tinataglay nila o ginawa sa lumang tipan, kundi dahil ang Diyos ay matapat. Subalit sa mas higit na mabuting tipan na natupad kay Hesukristo, ang mga kabilang dito ay mayroong tunay na puso na tumutugon ng pagsunod sa Diyos dahil sila ay binuhay para sa pagmamahal at pagsunod sa Diyos. May ganyang kadakilaan ang pagpapala ng bagong tipan. May dakilang pagpapala din. Kahit tingnan natin yung kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Ipinangako ito ng Diyos, natupad ito sa Panginoong Hesukristo. Muli sa dating tipan, may mga sakripisyo na may kaugnayan sa kapatawaran ng kasalanan. Subalit ang mga ito ay hindi nakapagliligtas. Sa halip para sumampalataya lamang noon ang bayan ng Diyos sa darating na tagapagligtas na si Hesukristo. Kung paanong may kahalagahan yung tabernakulo, dahil mayroong makalangit na santuaryo, ang kahalagahan ng mga sakripisyo sa lumang tipan kaugnay sa kasalanan ay dahil sa realidad ng sakripisyo ng darating na tagapagligtas. At tinupad iyan ng Diyos sa bagong tipan na hindi niya lamang ipinangako. May dakilang pagpapala din ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Anuman ang katayuan sa buhay ng mga iniligtas, sa inyong sinabi ng ating talata, hindi nito itinatanggi ang pangangailangan sa mga tinawag ng Diyos sa pampublikong ministeryo. Hindi gayon yung dapat nating pag-unawa at aplikasyon ng mga sinasabi dito. Kasi itong manunulat ng Hebreo, nasa pampublikong ministeryo para sa mga orihinal na mambabasa at labis-labis ang pagpapala ng Diyos sa kanila because of faithfulness ng tagapaglingkod na ito. Sa halip, kinukumpara lamang nito na sa dating tipan, para malaman mo yung salita ng Diyos, ito'y nanggagaling sa mga saserdote.
na nag-iingat ng kautusan, nagbabasa sa madla at nagpapaliwanag nito gayon sa dating tipan. At idagdag ko pa dito yung paglapit sa Diyos na sinisimbolo ng kabanal-banalang dako. Para lamang yun sa punong pari, hindi para sa lahat. Subalit, napakadakila ng mga pagpapala sa bagong tipan. At dapat natin itong maunawaan. Ano man yung interpretasyon mo sa teolohiya ng tipan, meron tayong pagsang-ayon sa mga dakilang pagpapala ng bagong tipan at natupad iyan sa Panginoong Hesukristo. May disenyo na itim na guhit yung mga zebra kung ating oobserbahan. At napakahalaga nito para maiwasan nila yung agarang kamatayan. Kapag ang kawan ng zebra ay magkakasama at sila'y tumatakbo laban sa maninila, nakakalito yung mga itim na guhit para targetin sila ng mabangis na hayop. At gayon din, ayon sa mga sayantipiko, yung itim na guhit ng zebra ay tumutulong para maiwasan nila yung mga insekto sa Africa na talagang nagdudulot ng kamatayan sa mga hayop sa kagubatan. May ganitong disenyo sa partikular na nilalang upang higit nating ma-appreciate yung dakilang disenyo ng Diyos sa pagliligtas sa pamamagitan ng mga tipan na kanyang itinatag at naririto yung bagong tipan. Hindi lamang may mga pangako at tinupad na dala-dala yung mga pagpapala para sa ating kaligtasan, mga kapatid. At dahil sa mga katotohanan na yan, dapat i-refresh natin yung pagtatalaga muli sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Dahil realidad yung dakilang pagpapala sa atin ng bagong tipan. Tayo yung tinuturo na nagtataglay ng mga pagpapalang ito bilang mga sumampalataya ngayon sa Panginoong Hesukristo. Bilang bayan ng Diyos, nasa panahon ng katuparan, ituturing mo ba na baliwala ang mga kamangha-manghang pagpapala ng kaligtasan na ating pinag-aaralan? Baliwala ba yan sa'yo? Maliit na bagay lang ba iyan sa'yo? Isipin ba natin na yung kapatawaran sa kasalanan, kasakdalan dahil kay Kristo ay mabababaw na mga pagpapala lamang na ipinagkaloob ng walang halaga at ganoon lamang kadali? Mga kapatid, kung namumuhay ka sa kawalan ng katapatan, kung namumuhay ka sa kagustuhan na tumalikod sa pananampalataya, sa mga negatibo kong sinasabi, itinuturing mo ang pagpapala ng kaligtasan. Gayon mo tinuturing ang dakilang pagpapala ng kaligtasan. Ano man ang iyong sinasabi, dahil sa maling uri ng buhay. Kaya yung ating sinasabi para sa Diyos ay dapat marka ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Yung Diyos lamang ang makagagawa ng mga kamangha-manghang bagay na ito. At ipinagkaloob niya sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na bugtong na anak. Ang ipinangakong bagong tipan, itinupad ng makapangyarihang Hesukristo na ating tagapagligtas. Upang kapag sumasagi ang mga katotohanan na ito sa iyong isipan, iyong lasapin ng tamis ng mga pangako na ito. Dahil hindi lamang ito ipinahayag ng Diyos, realidad ito sa atin dahil kay Hesukristo. Hindi ba magpapasalamat tayo sa Diyos? Hindi ba tayo susunod at maglilingkod sa Kanya? Kahit tingnan natin yung aspeto na ito ng ating pananampalataya, yung walang bayad na biyaya ng bagong tipan,
na pumawi sa lahat ng ating kasalanan at nagwasak sa tanikala ng pagkaalipin sa pagsuway sa Diyos. Isinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso upang makilala at mahalin natin ang Diyos. Upang makilala at mahalin natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kaya sa nararapat na uri ng pag-uugali na magpatuloy sa pananampalataya. Kung ganito kadakila yung ating pinag-uusapan, dapat maging halimbawa yung bawat isa sa atin. Sa pagpapatuloy sa pananampalataya, hindi lamang dahil mayroon tayong matapat na Diyos, napakadakila ng mga pagpapala na ibinuhos niya sa atin. Dahil kay Jesucristo, at totoo ang mga katotohanan na yan. Muli, ang dakilang mangangaral na si Spurgeon, merong maling notion na siya ay dispensationalist. Sa kanyang mensahe tungkol sa paksa na magtiyaga sa kabanalan kahit may sakripisyo, yan yung kanyang paksa. Noong October 6, 1889, 35 taon niya sa ministeryo sa Metropolitan Tabernacle. Yung gayong uri ng buhay, binigyan ng kaugnayan ni Spurgeon sa tipan na natupad sa Panginoong Hesukristo. Hinahayaan ko siyang magsalita sa bagay na ito. Kanyang sinabi, "Pansining mabuti ang salita ng Panginoon. Ako ay gagawa ng isang walang hanggang tipan sa kanila. Hindi niya sinabing sila ay gagawa ng tipan sa akin, kundi ako ay gagawa ng tipan sa kanila." At mula sa tipan na ito, mayroon siyang maraming mga hamon. At isa ay gusto kong isita sa inyo, minamahal, magpahinga ka sa tipan ng biyaya dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng walang hanggang katiyakan at walang hanggang kaaliwan. At maging totoo iyan sa iyo sa ating pagbabalik-aral sa mga dakilang pagpapala ng ating kaligtasan. Kung ikaw ay hiwalay sa Panginoong Hesukristo, napakahalaga ng paalala ng ating talata sa iyo. Nasa mas higit kang panahon ng gawain ng Diyos sa pagliligtas upang pakinggan mo na may babala laban sa iyong kasalanan. Subalit ang mabiyayang Diyos at Diyos ng pag-ibig nagbigay ng kasagutan para dito upang ikaw ay magpasakop sa kanyang pamamaraan. At iyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na tumatanggi ka at lumalaban sa mensahe ng mabuting balita sapagkat mas higit ang parusa ng Diyos sa iyo sa pagbabaliwala ng dakilang katotohanan ng kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya ang bawat isa sa atin sa umagang ito matagpuan sa pananampalataya kay Hesukristo. Tumugon ka sa pagsisisi ng iyong kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na dahil sa kanyang mas higit na tungkulin, natupad ang bagong tipan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa paalala ng iyong salita, sa mga katotohanan naming tinitingnan dito sa mas dakilang ministeryo ng Panginoong Hesukristo sapagkat nabigyan namin ito ng kaugnayan sa katotohanan ng aming talata patungkol sa bagong tipan na natupad dahil sa kanyang pagdating at dahil sa sakripisyo na kanyang tinapos. At ito'y dapat tumawag sa amin bilang mga mananampalataya ng higit na katapatan sa iyo. Higit na pagsunod sa iyo bilang aming Diyos. Napakadakila ng iyong katapatan na hindi mo lamang pinangako, tinupad mo mga bagay na ito. At napakadakila ng pagpapala ng kaligtasan na realidad sa amin dahil sa aming minamahal na Panginoong Hesukristo. Pag-alabin mo ang aming mga puso sa Kanya. Pukawin mo ang aming pananampalataya. At tulungan mo kami sa uri ng buhay na mayroong katapatan sa iyo, anuman ang pagsubok, anuman ang sakripisyo, sapagkat karapat dapat kang sambahin.
karapat-dapat kang paglingkuran. Kaawaan mo rin, Panginoon, ang mga makasalanan na nakapakinig ng Ebanghelyo. Dalhin mo sila sa tanging kaligtasan na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito para sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.